good day po sa ating mga kapaps, mga kasuke. So ngayon po ay ah, January 12 at iyan po ay importanteng araw sa akin. Napaka-importanting araw sa aking buhay kasi ngayon po ay iyan po ay ang aking birthday. So 59 years old na tayo, hindi natin kinakahiya na 59 years old na po talaga tayo. At marami na rin tayo nararamdaman. Yan lang, wish ko sana maging ma-monetize tayo sa YouTube kasi medyo matumal yung ano natin kasi bihira tayo nakapag-upload ng mga videos. So wish ko sana tulungan niyo ako, please help me. So kailangan natin maka 1,000 followers para tayo may monetize. So yan yung wish, isa sa mga wish natin. Syempre ang wish pa rin natin sana gumanda na rin yung ating buhay bilang mga lalamove driver. Alam niyo na pagka mga lalamove driver kailangan mo talaga magkaroon ng extra sipag para kumita. So lalo sa mga driver natin na hirap na rin humanap ng ibang trabaho. So ito lang ang alam nilang ko. So kailangan talagang magsipag. Lalo na rin halos doon sa mga rider na nakikita ko ulan, init. So nandoon talaga sa kanila bumabagsak yung lahat ng hirap. Swerte pa tayong mga nakakotse na baka 4 wheels kasi kahit umulan, uminit, nasa aircon tayo. Pero yung mga kasama nating riders sa kalsada, so warriors talaga, napakahirap bilang mga lalamove driver. Tapos ayan pa, maraming pagbabago sila lalamove nitong mga nakaraang buwan. So pag-usapan natin yan, napakarami natin dapat pag-usapan na dapat natin ipaintindi sa bawat isang hindi lang sa mga rider o driver, pati na rin sa mga customer na medyo minsan nagkakaroon ng samaan ng loob dahil nga hindi nakakaintindihan at magkaiba yung kanilang nasasagap na perception o kaya yung pagkakaintindi kung ano nga ba yung mga klase ng mga bookings. Yan, pumapasok na napakaraming mga booking na napakaraming customer na ang pagkakaintindi na sa priorities, pick and go, single booking. Ayan, bawal magsabay kapag naka-priority. So isa yun sa mga dapat natin pag-usapan. So yan, pero bago yan sana i-like nyo rin ako at subscribe na rin po para matayo ay ma-monetize. So please po yan lang ang hiling ko sa birthday ko. Hiling ko na lang sa inyo na sana pagbigyan nyo na ako na mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel para po ganahan naman tayo. Kasi sa totoo lang, napakahirap din na nagbablog sa totoo lang, kasi kung masama yung pakiramdam mo, wala ka sa mood, hindi ka talaga makakapag-vlog kasi hindi ka makakapag-concentrate. Kailangan mag-concentrate dito pag nagbablog ka kasi otherwise hindi ka talaga maiintindihan ng tao kasi hindi naman nila nararamdaman yung kung ano yung sa loobin mo. Nararamdaman lang talaga nila kung ano yung pinaka goal mo. Pero kung may nararamdaman ka, hindi ka makapag-concentrate, na mahirap din mag-vlog sa totoo lang. Yan ang karanasan ko bilang medyo nga nagkakaroon tayo ng edad, 59 years old na tayo at yan, pero happy pa rin tayo dahil kahit pa paano meron na rin tayong mga followers. So marami tayong mga subscriber, kaso nga lang hindi pa sapat para tayo ma-monetize. So appeal ko sa inyo guys, mga paps and mga customer, iwas muna tayo, wag muna tayo mag-bash. Mahirap yung hindi pa kasi tayo sikat, so mayroon namang magandang nagko-comment na maganda yung natin, pero mayroon hindi ko ramdam na ganun kadami yung kasi hindi pa naman talaga tayo sikat. So and at the same time hindi tayo nakapag-upload madalas. So katulad nito, January 12 na, so ito pa lang yung unang video natin sa January. So at unang-una sa unang taon na to. So ayan, subukan natin yung mga kasi marami akong mga clips na pero unahin muna natin yung tungkol sa bakit maraming nasususpended, banned, minsan yung masakit-sakit na yun pag naban di wala ng trabaho. So ako magbibigay na ako ng tips. Ito yung una-una kong tips talaga sa totoo lang. Nung una rin hirap din ako diyan intindihin kung bakit
kung bakit pag nag-cancel si customer, tayo pa rin ang pinuputukan tayo, yung ratings pa rin natin yung naapekto, bumababa talaga. Yung kapag dati kasi hindi rin ako nag-a-apila. Kung mag-apila man dati ako, minsan Tagalog nilalagay ko. Ngayon English na talaga. So pinag-aralan ko talaga at nagbibigay ako ng mga kahit mga 5 minutes para ma-construct ko lang yung sentence kasi may sentence doon, di ba? So simula ng September, October, November, December hanggang January, maraming cancel. Ako nagka-cancel, minsan si customer nagka-cancel, pero wala pa akong field na ang tawag dito, review. Pakita ko sa inyo, magbibideo ako tapos ipakita ko sa inyo na wala talaga akong failed review. Puro success review. Successful review talaga yung aking mga ano. Although napakarami ko ng mga cancel. Sabi ko nga, cancel na customer. Kadalasan mas maraming cancel si customer. And then ina-explain ko lang kahit wala akong picture. So ina-explain ko lang na kunwari ganito tip. Basta dumaan ka doon sa sa location, matik na yon, sabihin mo galing na ako dun sa location, galing ako sa pick up, at unfortunately hindi sumasagot yung yung pick up contact. Kaya mga ganyan mga mga ganyang kalakaran na magsasalita. So maiintindihan nila, o kaya minsan doon ka na tapos malaki pala yung picture. So picture mo siya and then i-upload mo lang. So enough na yun, hindi ka na siya, hindi mabay-failed 100% yung apila mo. So yan yung yan yung mga unang-una kong tips na maibibigay doon sa ating mga ka-riders. And then doon naman sa mga customer na madalas mag-cancel na minsan walang dahilan, okay naman, valid naman yung reason nyo bakit kayo nag-cancel. Minsan nagbago yung isip nyo, o kaya minsan lang din ako, naghihingi din ako ng halimbawa natawagan ko na siya tapos kinancel niya. Ang ginagawa ko dyan is, sabi ko, ma'am, pwede po ba text kayo sa number na tinawag ko sa inyo para meron akong proof na kayo po nag-cancel. So isa yun sa mga paraan ko para makakuha ako ng ebidensya na hindi talaga ako hindi ako nakipagkontrata. Kasi isa sa pinaka ayaw nila Lalamove, yung nakipagkontrata ka tapos ika-cancel tapos itutuloy mo yung transaction nyo labas sa Lalamove. So isa yun sa mortal sin bala kay Lalamove. So pwede ka makipagkontrata. So tip number 2 na to, pwede ka makipagkontrata pero wag mo nang cancelin. So halimbawa hindi kayo nagkasundo sa price, lugi ka sa pakiramdam mo, sabihin mo na lang si customer na baka pwede pong ganito na lang gawin natin. So para magkaroon tayo ng win-win solution, kasi ika-cancel nyo, ganun din naman pagdating ng ng another driver, lugi talaga, hindi rin ma-accept, hindi rin magkakaroon ng tawag dito, transaction. So hindi ma-deliver yung parcel nyo kasi nga lugi nga talaga si driver. Katulad ngayon, napakababa ng fare, di ba? So minsan nakakaroon ng ganung usapan, pero wag mong i-cancel, please, wag mo i-cancel. Tapos gawin mo na lang, nagkasundo kayo ni ma'am na customer, igo mo na yung yung booking na yun, pero wag mong i-cancel kasi pag cancel mo talaga, matik talaga yan. Madedetect talaga ni Lalamove yan. Bakit doon ka sa ganitong kinancel mo na nga yan. So isa yan sa mga basihan ni Lalamove na hindi na kailangan niya ng ebidensya, kasi natatrack po tayo, natatrack kung saan tayo pumupunta ng opisina. Maniwala kayo sa akin, kasi ganyan, maraming beses na akong natatrack nila. Sabi ko, ganun pa, ang galing pero hindi natin ramdam kung halimbawa hindi sila tumatawag. Kasi maraming beses na tumawag sa akin na, sir, ganito, ganun, bandito kayo sa lugar na to. So katulad niyan yung assigned booking. So ayan pa, yung assigned booking din isa rin yan sa mga, siguro na-assign booking ako mga 4 na beses o 5 beses, pero minsan hindi pa kami nagkaroon ng successful transaction kasi madalas kinakancel ko, lahat kinakancel ko pala. Lahat kinakancel ko kasi minsan puno na yung sasakyan ko tsaka siya magpa-pop up. Kahit 4 na yung laman ng sasakyan mo, magpa-pop up siya. So saan mo ilalagay? So walang space. So anong nangyari? O kaya out of way siya. So papunta ako ng south, papunta siya ng north. So ganon yung
scenario. So hindi pa talaga kami nagkaroon ng transaction na naging successful doon sa assign booking. So ayan, sikat na sikat yung assign booking ng December, di ba? And then ano pa ba? Yan yung mga dapat pag-usapan, yung mga ganyang mga booking. So isa pa, yung tatlong booking na yan is, di ba, ang booking natin ngayon is priority, regular, and falling booking. So tatlo siya. So yung iba, pag nag-book ng regular, sasabihin niya, "Sir, bakit kayo nag-double book?" Naka-regular nga ako, hindi man ako nag-falling. Palang literal na sinabi nila na pag nag-regular ka, o di ka pwede mag-double book. So ano mangyayari, di ba? So nagkaroon ng kalituhan. So pag priority din, yan din, mas marami ang nakikipag-away ng mga customer. "Sir, nag-priority na nga ako, bakit ka pa kumuha ng ano? Dapat deliver mo muna yung book ko bago ako kumuha ng ano." So hindi siya talaga nagkakaintindihan. Kasi ang nakalagay naman doon talaga sa rules is pag nag-priority ka, okay, makakasabay ka talaga. Aminin natin, makakasabay tayo, lahat ng mga driver, alam nila yan. Kahit nag-priority si customer, sasabayan pa rin. Kasi nasasabayan siya, ibig sabihin, allowed siya nilalamove na sabayan. Unang-una, kumuha ka ng regular, tapos priority, makukuha mo priority. So, ibig sabihin, sasabayan mo talaga. Kaso nga lang, pag nakuha mo na si priority, ito na yung pagkakataon mo na, idiretso na ito si priority. And then, i-next mo na lang to si regular man o si polling man yan. I-next mo siya. Pero, alam naman natin na hindi rin sa lahat ng oras mayroong ganong pagkakataon. Kasi minsan, si priority is napakalayo. Tapos si regular o kaya si polling napakalapit lang. So, ano gagawin mo, di ba? So, ayan yung mga dapat natin maintindihan na hindi tumatagal si customer dahil hindi tumatagal si rider o kaya si driver dahil nag-pick up siya. Meron din mga instances na tumatagal si driver o kaya si rider dahil may customer na minsan aminin natin na maraming customer na medyo pasaway din na nagbubuk tapos hindi po pala naka-ready. Minsan walang signal yung kanilang location, and then mali yung pin. So ayan, tumatagal yung si rider o kaya si driver. So hindi naman lahat sa totoo lang, hindi naman lahat kasalanan ni driver bakit tumatagal yung booking. Minsan si mga customer lang din hindi nila napapansin, kasi alalahanin natin na ang dala ni driver o kasi rider is tatlo minsan, di ba? Tatlo, isa lang yung magka-aberya dyan, isa lang yung mag-delay dyan. Yung dalawa na kasabay niyan, madi-delayed na rin siya kasi pasa-pasa yan eh. Pag dinilayed ng isa, madi-delayed ang pangalawa, pangatlo. So ayan yung minsan hindi naintindihan ng customer, "Sir, bakit ganun?" Ganyan, diba? Sa totoo lang, sa tagal ko na naglalala-move, ang oras talaga pag halimbawa galing ka ng Maynila papunta ka Antipolo, minsan 4 na oras talaga yan, 4 na oras hanggang 5 oras, lalo na kung rush hour. Pero pagka hindi naman rush hour, ibang usapan yun. Minsan 2 oras, okay na. 2 oras pag hindi rush hour. Pero pag rush hour, mga 5 oras talaga yan. Yung parang, ang ina-average ko nga yan yung 10 kilometer, parang 1 oras kalahati. Okay, minsan kasi papuntang Manila to Antipolo, nasa 24 to 20 kilometers lang yan. So, sabihin mo 3 oras, 4 na oras, minsan 5 oras pa. Pinakamahaba na yan. So, ayan yung dapat maintindihan natin mga customer, kasi napakahirap din na tayo lang nagkikimkim na bakit tayo tumagal. Hindi nila alam na minsan sila rin yung may kasalanan, yung mga customer na minsan ang tagal-tagal nila, minsan lalo na sa mga matawag dito, bodega, lalo sa mga bodega. Subukan nyo kaya mag-pick up dyan. Abutin kayo minsan 1 oras, nandoon ka pa. Ako last time nag-pick up ako sa Malabon, dun sa number 59. So alam na ng mga driver yan yung number 59.
minsan 1 oras kalahati dyan. Pinalo up ko pa yung ano ko kasi may para nakaligtaan. So, nagmamadali pa man din ako dahil ano ako noon, coding ako. So, inabutan ako ng coding. Napakasaklap, di ba? So, ayan yung ano muna natin ngayon. So, sana may natutunan kayo sa ating mga ah, tips na naibigay. So, lalo sa mga baguhan at sa mga customer, Happy New Year sa ating lahat, and sana po tuloy-tuloy lang yung ating biyahe, and then sana po wag na tayo mag-bash. So, wag natin i-bash yung mga sarili, yung mga kapwa natin dahil pare-pares naman tayo. So, sa totoo lang, nakakalungkot isipin na yung page na ating minsan binabasa, napakaraming driver kapwa driver, rider kapwa rider nagbabasa isa't isa. So, parang nagpapagalingan. So, sa totoo lang, wala naman dito magaling, wala ritong BO. Totoo lang, para tayo naghahanap buhay. Yung iba nagkakataon lang na matagal na sila, so kaya marami na silang alam. Tayo mga baguhan, yung mga baguhan, so kailangan din natin i-advise sa kanila na ganito ang dapat. So maraming salamat, at yun lamang, at ingat po sa ating lahat, and sana kumita tayo, and God bless po sa ating lahat, and happy birthday to me. Thank you.